Nagbabalik po ang Good Morning Kuya. At syempre, itutuloy na natin agad ang usapan with Dr. Dandy Balingao na isang cardio-veterinary practitioner. Good morning po, Doc. Morning, good morning. Ayan, bati po ulit kayo sa atin po mga Good kasangga. morning sa ating mga kasambahay. Malapit na ang New Year. Happy New Year. Ayan, thank you po, Doc. Doc, paano po ba naapektuhan po ng malakas na ingay at saka po yung mga parties ang aso at pusa? Kasi po minsan talaga, katulad ko po, meron po akong aso. Kapag nakakarinig siya ng malakas na tunog, nanginginig po yung aso namin. Yun, yung mga ating alaga kasi is very sensitive sila sa mga noises. Yun, so parang wide range yung naririnig nila na noises. So parang hindi nila na-predict. Yun. Kaya nangyayari sa kanila, since hindi nila alam yan, is parang nagre-register sa kanila as danger. Oh. Siya. So nakakatakot po for them yung mga sobrang lalakas na tunog. And then, yung stress response din kasi nila is nagtatagal siya. So hindi po pala to basta-basta nawawala, Dok, na kapag wala ng tunog, okay na po yung aso. Pwede siyang magstay sa kanila ng matagal. Oh, naku, natotrauma din po pala yung mga hayop. Pero Dok, ano po ba yung signs o kaya po yung signal po para malaman po kung ang isang hayop po ay nasa-stress? Yun, so pwedeng nagiging aggressive sila, pwedeng tahimik lang din sila sa isang sulok, or yung worst scenario kasi is pwedeng hindi sila nakakakain. Oh, kaya pala minsan yung mga aso, Dok, minsan kahit na magana naman sila kumain, biglang hindi na lang sila kakain. Ibig sabihin po pala na nasa stress na po sila. Naku, i-take note nyo po yan mga kasangbahay. Lalo na po ngayon, holiday, maraming maiingay po talaga dahil ang daming parties, ang daming mga tunog-tunog po dyan. Pero speaking of pusa naman po, Dok, kasi minsan 'di ba yung aso mas expressive sila, mas tumatakbo, tamatahol, nanginginig, mararamdaman. Mas sensitive po ba ang mga aso kumpara sa mga pusa? Or meron din pong ganitong pakiramdam ang mga pusa? Parang both sila naman is sensitive, pero sa pusa kasi is mas wider yung hearing range nila. Kaya sila yung mas sensitive. Talaga po. So, ibig sabihin, Dok, kahit yung pusa tahimik lang, mas sila po yung naapektuhan. Wala, naku, ingatan niyo po yung mga pusa niyo kasi tahimik lang yun. Minsan, nag-meow-meow lang yan. Pero nasa stress na po pala sila. O halimbawa po, Dok, kapag paulit-ulit po yung nararamdaman na stress po ng mga alaga po nating hayop, ano po yung long-term effect po nito sa kakanin? Okay. Pwede kasi siyang behavioral, na parang pangmatagalan na aggressiveness, or pwedeng matagal din na matatakutin sila. Yun, pwedeng yung anxiety nila, kasi meron din kasi silang anxiety, is pwedeng matagal na panghabang buhay siya. Naku, ibig sabihin, Dok, talagang matindi po yung effect na mga ganito sa mga hayop, no? Medyo mahirap din po pala. Ay, Dok, ma-share ko lang po, no, nung nakaraan, nagkaroon po ng isang viral video tungkol sa isang pusa na naging aggressive, tapos kinagat po niya yung owner niya. As in, hindi po niya tinitigilan. Sa tingin niyo po ba yung pusa na to nagkaroon din po ng traumatic event? Yes po. Parang nangyari doon sa pusa is parang self-defense din niya sa sarili niya. Kahit kilala niya yung owner niya, is gagawin niya yun. Opo, kasi di ba naging viral yun, Dok, no? Kasi amo niya yun, tapos pinagkakagat niya. Naku, mga kasangbahay, ingat po tayo, lalong-lalo na po sa mga pets po natin. Pero halimbawa po, Dok, eto po, nakikita na po ng isang owner na nasa stress po yung kanyang alaga. Ano po yung mga bagay na hindi po dapat gawin para hindi po lumala yung stress ng alaga nila? So, wag lang natin silang i-punish. Yun, tapos ang gagawin natin, pwede natin silang kausapin, pakalmahin, or minsan ang gagawin, ilagay natin sila sa isang sulok na sila ay makarecover. Okay, Dok. So, okay lang po ba na wag muna silang papansinin? O dapat po ba kakausapin? Minsan po kasi parang yung aso, hindi ko po alam kung dapat po ba kausapin ko siya o dapat hayaan ko lang muna po siya sa isang tabi. Kung kaya naman, kung kalmado naman siya na alam kasi natin na as an owner, kung halimbawa is responsive naman sila, is kung kalmado naman sila at responsive, walang problema doon. Kaso nga lang kung
nakikita natin na hindi nila kaya, tahimik lang sila, pabayaan lang muna natin sila na mag-recover from themselves. And kapag hindi talaga tayo comfortable sa nakikita natin is magpakonsulta tayo sa veterinary clinic. Okay, Doc. So, ito na po yung signs, no, para malaman kung dapat ko na po talagang dalin sa vet kapag ka hindi na po nag-respond yung Yes alaga. po. Yun. So halimbawa is yung nakikita natin is unusual or hindi sila comfortable or tayo mismo is nakakakita tayo ng changes na wala doon sa nangyayari sa kanila dati is dalhin na natin agad. Oo, kaya ipacheck na po agad. Lalo po, hindi po natin alam ano nararamdaman ng mga hayop kasi hindi naman sila nakakapagsalita, Absolutely. di ba, Dok? Kaya pa-check up nyo na agad sila mga kasambahay. Pero, Dok, eto po, no, ano po ba yung mga simple po na DIY care na Okay. pwede po natin gawin sa ating mga alaga? Ngayon po nga, may mga ganito po tayong okasyon, lalo na po ngayon, New Year. Okay, so meron tayong mga tinatawag na pressure wrap or half wrap na according sa study is napapakalma natin yung ating mga alaga. Pressure wrap po ang tawag. Hala, Dok, tingnan natin kung paano yan ginagawa kasi ituro din natin sa mga kasangbahay natin na may mga alaga para sila din po makapag-prepare na po sila Yes, bago po dumating yung 31. Ayan, invite ulit natin yung ating alaga. Ayan. Shiro, come here. Shiro. Ayan. Shiro, lika dito, Shiro. Lika dito. Shiro. Lika dito. Ayan. Parang sa akin po siya nasa-stress, Dok. Parang sa akin po nasa-stress si Shiro. Shiro, wag ka ma-stress. Shiro, Ayan. dito tayo. Ayan. So, bali, kahit anong tela naman siya, kaso nga lang, para sa akin, mas prefer ko ang gamitin ang bandage kasi stretchable siya. So, ilagay lang natin siya dito sa neck region, tapos iikot siya dito sa taas. Parang mag-cross lang siya dito sa taas, and then magko-cross ulit siya dito sa ilalim, Opo. and then babalik ulit siya dito sa ibabaw, tsaka natin siya itali. Parang cross-cross lang po siya sa Yes buong po. katawan. So parang makakaramdam lang sila ng comfort. Parang kumalma nga si Shiro, Ayan. Naku, mga kasangbahay. So, i-wrap nyo lang po sa kanilang leeg, pa-cross, pabalik po sa tiyan, tapos hanggang dito po sa kanilang likod. So, ito po, magbibigay po sa kanila ng feeling of safety, no, Dok? yes. Kaya para kumalma po sila. Lalo na kapag malalakas po yung tunog na maririnig ngayon pong darating na pagpapalit ng taon. Dok, meron po bang mga safe na toy o kaya po activities or exercise po para po sa ating mga alaga? Para maiwasan or mabawasan po yung stress po nila. Yung mga chew toys is pwede naman yun. Yung mga chew bone, yun. Pwede yun. Kaso nga lang, kapag kalmado kasi ang ating mga alaga, kailangan kasi nating piliin din kung halimbawa is magre-respond sila. Kaya ba nila? Yun. Kasi kung kalmado yung ating mga pasyente or yung ating mga alaga is pwede natin silang bigyan ng mga chew toys na yan or Opo. pwede din natin silang isama sa mga walk. Yun. Opo. Pero wag lang, kung ba unti-untihin lang natin, wag yung masyadong strenuous na exercise na nagre-require ng mataas na energy para sa kanila. So, wag muna bibiglain, no, Dok? Huwag muna agad pa takbo-takbuhin, pag-exercisein ng extraneous activities. Simple-simple lang, mga kasangbahay. Pero halimbawa po, Dok, ito na po, na-wrap na po natin sila, tapos nakikita natin, medyo stress pa rin po sila. Meron po bang pwedeng magawa ang isang owner para po kahit papano mabalik po yung mood nila sa normal after po ng holidays? Yun. Pwede natin silang dalhin or ilagay natin, firstly, kung sa bahay lang, is ilagay natin sila sa dim light. Yun, malayo sa ingay, or pwede natin silang dalhin sa environment na wala silang naririnig na tunog. Dapat po talaga madilim. Yes. Opo, tapos tahimik para makarecover agad yung ating mga aso. Pero ngayon po, Doc, no, ano po yung mga daily habit na pwede po natin gawin naman po, lalo na po ngayon magpapalit na po yung taon, para mas relax po yung aso. Kumbaga, ipe-prepare po sila dito po sa darating na okasyon. So, sa atin sa tao is meron tayong New Year's resolution. Opo, Parang ganun. Doc. So, isama natin sila sa ating pagwo-walk
Yun, sa everyday na exercise, and pinaka-importante din sa kanila na at least every 6 months or every 3 months kung kinakailangan, depende sa recommendation ng veterinaryo, is pwede nating ipa-check yung kanilang cortisol level. Yun kasi yung stress hormone. May ganun po Yes, pala, so, Dok. Nalalaman yung stress ng aso. Daig pa kami, Dok, ng mga aso natin. Pero nache-check po pala. Kapag po mataas, Dok, ano pong mangyayari sa aso? Stress, pwedeng yung nakakasama din kasi kapag mataas siya palagi is pwedeng yung stress is mag-continue or pwedeng makakasama din siya sa other organs of the body. Oh, so magkakasakit po sila, Dok, pagka ganun. Kaya pala dapat happy lang palagi yung mga alaga. Mental and behavioral. Pwede. Naku, kaya ipacheck nyo na po yung cortisol ng mga aso po ninyo after the holidays. Dok, para po sa mga gusto pong magpa-check up ng kanilang mga alaga, no, check up kung stress ba yung aso nila o kaya magpa-general check up lang po, saan po ba kayo pwedeng makontak na ating pamakasangbahay? Yun. So, yung ating clinic ay sa Binyan, Laguna. Meron tayong Precious Fur Animal Clinic, Cat and Dog Hospital, or pwede din po tayong i-contact sa ating The Millennial Vet Friend na Facebook page, at meron din tayong The Post Pet Lifestyle Channel with Dr. Joseph Lee. Oh, okay na ako mga kasangbahay. Check nyo na po yung Facebook page ni Doc at pwede rin kayo mag-message yan sa The Millennial Vet Friend kung meron kayong mga questions kay Doc. Ayan. Doc, meron po ba kayong ibang mensahe po sa ating mga kasangbahay? Yun, so, ingatan natin ang ating mga alaga, lalo na ngayong papalapit na New Year. Oh, Para mas makasama pa natin sila habang buhay. yes. Doc, mas happy life tayo na, Doc. May mga babatiin po kayo, Doc? Hello sa lahat ng ating mga nanonood. Ayan, good morning po sa inyo. And thank you so much po, Doc Dandy, for spending your morning with us. At ang dami ko pong natutunan, siguro po yung mga kasangbahay din po natin dahil inaabangan po nila yun, no, paano po mapapangalagaan yung kanilang mga pets, lalo na po ngayong darating na January. Thank you din. And thank you, Doc.